Operation Tulong USA. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Carlos Antonio, sa himpapawid ng Otusa.tv. Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa aking mga kasama dito sa studio dahil sa malaking kaginhawahan ang which we have now dahil sa malaking pagbabago ang naidulot ng mga arrangement na naganap dito sa loob ng studio. Anyway, ibig ko pong batiin ang ating mga kababayan na OFW or what we call the Overseas Foreign Workers all over the world. Ako po ay sumasaludo sa inyo dahil sa inyong katapangan at katapatan sa inyong paglilingkod sa sarili ninyo at sa inyong sa lugar na inyong pinagtatrabahuhan. But ang malaking kaginawahan din ang naidulot ninyo sa inyong mga pamilya, sa mga anak ninyo, sa mga magulang dahil kahit anong hirap sa kalooban ninyong lumisan pa rin kayo para magbaka sakali sa inyong kinabukasan at magkaroon ng magandang magandang trabaho na may magandang sahod at malaking kita as compared sa inyong pag-stay sa Pilipinas. Sa ngayon, nabalitaan ko na maraming guro o teachers, hindi lang teachers kundi mga engineers ang lumilisan ng bayan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon sa ating Pilipinas, naranasan ko lahat yan at nakita ko ang paghihirap ng bawat isa. Bakit siya lumilisan? Dahil sa dami ng tao sa atin ngayon, sa laki ng populasyon, almost millions of people now, ang karamihan sa ating mga babayan ay lumilisan dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap kumita ng trabaho. Nabalitaan ko rin na karamihan sa mga college graduates years ago ay pumapasok na as server sa mga hotel sa Pilipinas. Ang importante, basta meron kang kumakayod ka at meron kang tinatanggap na cheque on a monthly basis, malaking bagay yan para to make both ends meet sa ating pamilya. Pero sa ngayon, nagtitiis ang ating mga anak. Mapahiwalay ang mga magulang sa kanilang puder dahil ang mga magulang po nila ay nagbabaka sakali at magkaroon ng magandang kinabukasan sa ibang bansa. Pero ang laking tulong naman ng mga trabahong ito. Dahil sa conversion rate ngayon ng pesos to $1, I think is now 42 point something pesos to $1. Kaya kung kumikita ka ng almost 1,000 a month overseas, anywhere, let's say Hong Kong or United States, napakalaking bagay. Ang $1,000 mong kikitain mo sa ibang bansa ay equivalent to almost 44,000. For example na lang, dito sa Los Angeles, California. Marami nung ako po yung nagtatrabaho sa federal government years ago, na-meet ko mga kababayan natin na which nakilala ko, ang isa dyan doktora, ang isa dyan ay nurse, pero sila ay nagbabaka sakaling guminhawa ang kabuhayan nila. Pumapasok sila as what? Pumapasok sila as caregiver. Walang masama because it is an honest job, you know. Pero once makapag-ipon sila at makapagpadala ng remittance sila from dollars to pesos, napakalaking tulong sa ating mga pamilya. Kaya kahit anong hirap, kakapit ka talaga sa patalim. Hindi ka dapat mahiya sa anong ginagawa mo because it is an honest job. See? Bakit ka mahiya? Ang kabuhayan mo, pinagpapawisan mo nang gagaling sa dugo at laman mo. Pinagpapagura mo kahit anong klaseng trabaho sunggaban mo, basta importante meron kang kinikita, meron kang maipapadala sa iyong pamilya. Napakalaking bagay po nito. Sa akin naman, nalaman ko rin na merong bagong bill na ipinasok si Congressman Angara, anak po ni Senador Angara, na nagbibigay bill to increase the salary of teachers para pagandahin ang mga classroom natin sa mga estudyante, para bigyan ng mga school supplies sa mga estudyante na nangangailangan. Napakalaking bagay po nito. Kung sakaling maaprubahan ito ng Senado, ang bill na ipinasok ni Congressman Angara, napakalaking tulong
at least may impede na natin ang pag-alis ng mga mahusay na teachers natin para magturo sa ibang o magtrabaho sa ibang bansa. Sana po ay pinapanalangin ko na matuloy na ito, maaprubahan na maging batas na bigyan o taasan ng sweldo ng mga guro po natin. Because ang mga guro po natin ay napakahusay, matatalino. Sila po ang lumalabas sa pangalawang ina ng mga estudyante natin. Ang una po ay ang pamilya. The family is ang unang-unang ang core ng buong mag-anak. Nagsisimula ang training sa pamilya. Pangalawa, ang teachers. Kaya sila ang lumalabas na pangalawang ina ng mga estudyante o ng mga anak natin sa loob ng paaralan. Anyway, dumako po naman tayo sa linya ng mga Masons. Ang mga Mason po ay isang fraternity, what they call the world's oldest fraternity. Ito po ay isang fraternity na binubuo ng mga lalaki na dapat ang requirement po ay bago kayo makapasok, magkaroon ka ng paniniwala sa poong may kapal sa Diyos. Kahit anong religion mo, pwede kang pumasok, but you should be joining the group on your own. Hindi sila nagre-recruit. Kumatok ka at ikaw mismo ang magpupursiging makapasok sa loob ng organization nito. Kamakailan lamang nagkaroon ng magandang pagtitipon ang mga Mason sa Caraga Pond sa ibang dako sa Iligan City. Ito po ay tinatawag nilang Pagong Ako Kuya Pilipinas. Maraming Mason ang nag-join sa grupo ito ng mga Pagong, what they call the Turtles, dahil ang unang-unang po nilang obligasyon o goals po nila ay magbigay ng charity, magbigay ng mga donation sa mga unang-una, ang number one beneficiary ng mga tulong ng mga Mason na miyembro o kasapi sa Pagong Ako Kuyang Pilipinas ay ang Bantay Bata 163. Na ito po ay binubuo ng mga batang unfortunate children na iniwan ng mga magulang o abused children na kinumpok ng Bantay Bata 163 sa pamumuno ng ABS-CBN. Kahit po dito sa Los Angeles, California, meron kami tinatawag na Pagong Ako Kuya Pilipinas Los Angeles, na ang namumuno po dito ay ang inyong lingkod. At meron po akong dalawang masipag na opisyal, sina Worthy Turtle George de la Cruz, nandiyan si Worthy Turtle PJ Armas, and Alan Solis. Kami po ay nagkakaroon ng mga programa o mga activities para magkaroon ng fundraising sa tinatawag naming casino trip fundraising. Kung ano po ang kikitain namin ito sa biyaheng itong overnight o turnaround trip, ito po ay ipapadala namin sa mga bata na nangangailangan sa Bantay Bata 163. Sa darating na July 8, magkakaroon ng golf tournament ang mga Mason dito sa siyudad ng Glendale, ng siyudad ng Los Angeles, California. At sa gabi po naman ay magkakaroon ng luau party. Alang-alang po ito to support the program of the Grandmaster, we called him the most worshipful Frank Louis. Ito po ay napakalaking tulong. Kung ano ang kikitain pera dito sa programang ito, golf tournament or whatever, ito po ay idodonate namin sa programa ng the Grand Lodge of California. So yun po naman ay meron din napag-alaman ko rin na dumaong na sa Subic Bay ang barko ng United States Navy Forces. They called it Mercy Hospital. Sila po ay nagbigay ng libreng serbisyo sa Calbayog City. Calbayog or Calbalogan City, nagbigay sila ng free medical, free dental, and free veterinarian services sa mga taong nangangailangan sa nasabing probinsya. Ito po ay napakalaking tulong. Makikita niyo po ito sa inyong mga TFC or any local newspaper na ang USN Mercy Hospital ay dumaong na po. At kailan lang ay nagkaroon din ng isang magandang pagdipon, ang tinatawag nilang nuclear submarine. Maybe a month ago, dumaong din to sa Manila at nagkaroon ng konting replenishment of supplies. Ito ay ang nuclear submarine ng United States Navy.
Ako po ay nagpapasalamat sa malaking tulong na idudulot ng mga ating kaalyado, United States of America, na para bigyan ng suporta o tulong ang AFP ng ating bansa. Sapagkat sa ngayon pa lang nakikita ang malaking pagbabago. Bakit? Ngayon lang tayo nagkaroon ng modernization of arms, mga weapons. Paano nangyari ito? Because tulong ito na nanggagaling sa United States of America. Ang Japan ibig din tumulong. Ang South Korea ibig din magpadala ng kanilang tulong or pledges para ma-modernize ang ating mga armament, war equipments, para ito ay ipanlaban kundi maging proteksyon ng ating bansa versus sa isang bansa na ibig kumimkim o ibig ng kamkamin ang tinatawag ng Scarborough Shoal. Sa madaling salita, tayo po ay hindi nayayanig. Kahit na napakaliit ating bansa, we have 7,000 plus small islands. Pero ang kaalyado po natin, USA, United States of America, ay handang tumulong anytime. In times of war or in times of need, sila po ay nandiyan lagi sa ating paligid. Balak po rin tumawag din po ng mensahe si Presidente Pangulong Benigno Aquino III na ibig niyang kumaari lang daw ay magkaroon ng spy planes ang United States of America over the area covering the Scarborough Shoal. Because lately, napag-alaman ko po rin naman na may mga barko na naman na bumalik sa perimeter ng Scarborough Shoal. Bakit hanggang ngayon nagpupumilit ang China? Bakit? Because sa layo ng nautical miles ng China from the Scarborough Shoal, napakalaking agwat as compared sa layo ng nautical miles ng Scarborough Shoal from Palawan or Zambales. Sa madaling salita, tayo ay more or less merong karapatan na angkinin ang natura na Scarborough Shoal in issue. Kaya kahit manawari sana matapos na itong iringan ng China and US. Sa madaling salita, kailangan po rito ay diplomasya lang. Hindi natin pwedeng daanin ito sa giyera. Because tapos na tayo dito World War II tapos na. Papayagan ba natin magkaroon ng digmaan? Ang kailangan dito ay diplomasya. Mga personnel ng big shots of Department of Foreign Affairs, si Secretary De Rosario, umari po lamang ay medyo tutukan ninyo ang issue na ito para hindi lumaki sa malaking hidwan ng isang bansa, China and Pilipinas, para po itong kumpara ng David and Goliath. Kaya kumari po lang sana daanin ito natin sa magandang paraan. Huwag po natin daanan ito sa dahas. Huwag tayong lumakas ang loob na komot kaalyado na natin ng USA ay bira tayo ng bira. Hindi ganoon. Ipakilala natin ang mga Pilipino ay tunay na mga warrior. At tayo hindi natatakot. Hindi tayo pwedeng pabunsol o duruin o ibuli ng China. Bakit nagkaroon ng mga gantong protesta? Because karamihan sa atin, alam natin ang Scarborough Shoal ay angkin ng Pilipinas. Sa ngayon naman, napag-alaman ko rin, lately ang Hong Kong. Marami rin nagprotesta. Lately, I think that was last week. Napag-alaman ko na marami nagprotesta sa patakaran ng China because nakikialam sila sa inner patakbo ng what they call it, Hong Kong government people, kung paano lang napapatakbo ang gobyerno sa Hong Kong. Pero ang China, being a communist country, ay ibig makialam na naman. Maraming taon na nagdaan na ang Hong Kong ay fell under the hands of United Kingdom. Pero ngayon, nung i-transfer na ang pag-aari ng Hong Kong to China, isa ngayon naman, ibig naman paandarin ng Chinese government ang kanyang ibig gawin para patakbuhin at his own level. Anyway, I hope napag-alaman po natin lahat to at ako'y nagpapasalamat sa ating mga OFW, sa aking mga brothers dyan sa mga Masons sa Pilipinas, all over the world. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Again, magandang hapon, California, magandang umaga, Pilipinas. Nagpupugay po sa inyo, Carlos Antonio. Maraming po salamat.
Good day. Hello, we are the Mom Group. Operation Tulong.